Hindi pinapayagan ang pagpapatupad ng unscheduled o hindi otorisadong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan diin ng Department of Energy sa gitna ng inaasahang big-time fuel price increase bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Base sa pump price range na inilabas ng DOE, simula March 6 hanggang ngayong araw, hindi dapat lumagpas ang presyo ng kada litro ng gasolina na Premium Plus mula 53 pesos and 70 centavos hanggang 76.50. Habang ang premium unleaded gasoline ay umaabot ng nasa 50 pesos hanggang 71 pesos and 4 centavos kada litro. 49 pesos hanggang 64.70 per liter naman ang presyo ng regular unleaded. Para sa regular na diesel, nakatakda ang presyo nito mula 49 pesos hanggang 66.59 kada litro, habang ang diesel plus ay mula 56.80 hanggang 74.81 per liter. Naglalaro naman ang presyo ng kerosene mula 78 pesos and 90 centavos hanggang 99 pesos and 89 centavos per liter. Inatasan ng DOE ang oil companies na tiyakin na ang kanilang mga company-owned at dealer-operated stations ay mahigpit na sumusunod sa direktiba ng kagawaran. Kabilang na dito ang anumang otorisadong staggered o utay-utay na price adjustment sa petrolyo. Sa kabila nito, kinikilala naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang hamon sa pandaigdigang kondisyon sa operasyon ng industriya. Gayunman, hindi nila papayagan ang sinuman na samantalahin ang sitwasyon at iginiit na ang patas na presyo at sapat na supply ay pangako sa bawat Pilipino na umaasa rito sa pang-araw-araw. Kaugnay nito, formal na hiningi ng DOE ang tulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police o PNP. Ito ay upang palakasin ang pagpapatupad ng mga alituntunin sa mga komunidad at paigtingin ang pagbabantay sa mga aktibidad, pangunahin na sa mga gasoline stations sa buong bansa. Kabilang na dito ang pagbabawal sa hoarding at hindi normal o illegal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Dagdag pa ng DOE, dapat payagan lang ng gasoline stations ang pagpapakarga ng petrolyo direkta sa mga fuel tank ng sasakyan. Pinagbabawal nila ang paglalagay sa mga container kagaya ng bote-bote, drums, galon o anumang lalagyan para gamitin sa stockpiling na ginagamit sa hoarding at illegal resale. Maaari nilang magresulta ang mga naturang paglabag sa pagpapawalang bisa ng Certificate of Compliance o License to Operate at suspensyon o kanselasyon ng business permit. Gayon din ang pagpapataw ng kaukulang parusang administratibo o kriminal sa ilalim ng mga umiiral na batas at regulasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.